natin pinasulat sa Biblia na dapat nating lakaran at dapat nating paniwalaan. Kaya naanyayahan ko po kayo na samahan niyo ako, mag-aral tayo, timbangin natin ang lahat ng mga bagay magmula sa ating ginagamit na pang-araw-araw sa pamumuhay at higit sa lahat ang ukol sa ating kaluluwa na kung tayo naniniwala na pagkatapos na mamatay ang tao ay muling mabubuhay, dapat nating pag-ukulan ng higit na pansin at tuunan ng masusing pagsisiyasat ang bagay na may kinalaman sa ating kaluluwa o sa ating buhay. Sapagkat ang mga katunayan na ang tao ay muling bubuhayin pagkatapos na ito'y mamatay, ito'y sinasabi ng ating apostol na si San Pablo na kung papaano na ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay at muling binuhay, gayon din naman na tayong mga tao na bagaman tayo mamamatay, ay lahat ay bubuhayin. At ang katunayan niya ay ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay. Sabi nga niya, kung hindi nga binuhay na mag-uli ang ating Panginoong Jesucristo, hindi nga muling bubuhayin ang mga patay. Kaya nga sabi niya, kung hindi tayo bubuhayin, kumain tayo at matulog, sapagkat bukas ay mga mamatay tayong lahat at wala namang pagkabuhay na maguling. Ayon doon sa hindi naniniwala. Pero sabi nga ni Apostol Pablo, dahil kailangan nating maghandaan yung muling pagkabuhay at ang isa sa pangunahing dapat nating isagawa, yung tinatawag na bautismo. Tinatalakay po ito, medyo mahaba lang, sa unang Korinto sa kanyang 15 at makikita po natin ang lahat ng mga bagay nito. At kung loloobin po, lahat ng ito ay isa-isa natin pag-aaralan sa liwanag at katotohanan ng banal na kasulatan. Makikita natin na yung bang nagbobautismo by proxy, particular po yung grupo ng Mormon, na meron naman sila talagang batayan. Kung titingnan po natin doon sa 15:29 ng unang Korinto na akin na nabanggit yung yung kapitulo, makikita natin doon na merong nakasulat po doon sa wikang Griego mismo. Yung pagkakasali sa wikang Griego na isinali ni Dr. Marcial, ang nakalagay po roon baptism in behalf of the dead. Kaya hindi natin masisisi yung mga Mormon na talaga magbautismo sila by proxy. Sapagkat kung nga nakabatay sa banal na kasulatan yung ganoong mababasa natin, siyempre, kung ikaw ay merong isang mahal sa buhay na namatay, at alam mo na ang bautismo ay napakahalagang bagay upang mailigtas ang tao sa parusang haharapin sa pagdating ng araw ng paghuhukom, kung nakita mo na ang bautismo sa patay ay po pwede naman pala at nakasulat yon sa orihinal na wikang Grego, bakit nga naman hindi ito isasagawa ng isang samahang nagsasadyos? Kaya, ang lahat mo ng ito ay ating sisiyasatin. Tama ba na tayo ay magbautismo patungkol sa mga patay sapagkat meron naman pong batayan? At kaya liwanag nga na sinasabi ko sa inyo, mula doon sa pagkakasalin sa wikang Griego, papunta sa English, ang nakalagay roon, baptism in behalf of the dead. Doon sa Watchtower naman, doon sa interlinear po ng Watchtower and Tract Society na na-imprenta ng mga nagsasabing sila, mga saksi ni Jehovah, ang nakalagay po roon baptism for the dead. Halos po isa ng kahulugan. Kaya lang isa for the dead, yun naman isa in behalf of the dead. Parang categorical talagang masasabi natin na po pwedeng magbautismo patungkol sa mga patay. Pero totoo kaya yon? Maaaring sabihin, mas marunong pa kaya tayo doon sa mga may doctorate degree na doctor in theology na nagsipagsali ng Grego mula sa Grego papunta sa English. Makikita po natin ang katotohanan yan. Mismong doon po sa talata na yon, hindi tayo gagamit na ibang talata sapagkat sa ibang talata ay makikita natin talagang yun hindi na naaayon sa katuwiran sapagkat sinasabi, bagaman yung nasa 16 ng Marcos ay tinututulan ng iba na maling salin, pero yung kahulugan po noon ay maaaring na shortcut lang
Pero nasa kabuuan po naman ng ebanghelyo na talagang ang dapat bautismon yung sumasampalataya, sapagkat ang nakalagay po sa Marcos 16:16, sasabi ron, ang sumasampalataya at mabautismon, yaon ang maliligtas. Kaya napakahalaga po ng bautismo. Ngayon, kung mahalaga ang bautismo, paano nga yung mga namamatay? Na sabi naman doon sa isang talata, bautismuhan para sa mga patay. Magkakakontra po yung dalawang talata, pero wala pong magkakontra. Kaya lang, marami nga ang hindi nakakaabot sa sukdulan ng pagkaunawa o kaunawaan. Kaya, liliwanagin po natin ito kung ipahihintulad ng panahon at ng Diyos na tayo makapagpatuloy sa paggamit ng tinatawag nating social media. Nagkaroon po ako ng hangarin na makibahagi rito sapagkat nakikita ko sa aking panunood sa mga YouTube, sa Facebook, na napakarami pong kamalian. At ang isa pa sa babanggitin ko, kung minsan, yung mga allegory na ginagamit ng ating Panginoong Kristo sa kanyang pagpapaliwanag upang madaling maintindihan ng mga nakikinig sa kanya, na nagiging realidad sa mga tao. At hindi naman po pwedeng magkaganon. Halimbawa, ginamit niya minsan yung sarili niya sa bilang puno ng ubas. Sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo yung mga sanga, ang hiwalay sa akin na hindi makapagbubong. Hindi po siya literal na puno ng ubas. Ganon din naman, ginamit niya minsan, bigyan siya ng halimbawa minsan, tungkol sa kalagayan ng tao pagkatapos na mahatulan. Sinasabi niya na yung hindi naging karapat-dapat sa Diyos, napapunta doon sa lugar ng kahirapan. At yun namang naging karapat-dapat, napupunta roon sa lugar ng kaginhawahan o sabihin na natin sa paraiso. Ganun ang talagang ano. Pero yung isang bagay doon na talagang allegory lang naman na ginamit kay Lazaro at doon sa mayaman, napakarami po ang naniniwala na si Lazaro daw ay nasa paraiso na. At yung mayaman, nandun naman sa lugar ng pagdurusa. Ito po ay napakamaling pagkaunawa sapagkat ito ay napakaliwanag na allegory. At ang naniniwala na ito isang realidad o isang katotohanan ng naganap na nga, napakaliit po ng batayan. Ang pinagbabatayan, lalo si Ellen G. White, paggamit ng proper noun. Kasi ang nakasulat daw ng mga pangalan daw, mga binanggit na pangalan, proper noun o capital letter ang kanilang mga pangalan. Nakakatawa po ito dahil ang sino mang manunulat ng tinatawag nating mga kwentong fiction, yung mga karakter doon, capital letter din ng mga pangalan. Mga proper noun din ang ginagamit. Wala naman pong manunulat ng mga kwentong fiction na gumagamit ng small letter ang pangalan ng kanilang mga karakter. Hindi po batayan na dahil gumamit ng capital letter doon sa mga karakter o kay Abraham at kung sino pa nahandoon, na kung mo capital letter o proper noun ang ginamit, nakakatunayan na talagang isang reality ito na si Lazaro ay nahandoon na sa paraiso at yung mayaman naman ay nasa lugar ng pagdurusa o kahirapan. Hindi po ganon. Ang maliwanag pong ipinakita ng ating Panginoong Kristo dito, yung pag-ita nilang dalawa. Noong mayaman, anong lugar ng kahirapan at lugar noong kaginhawahan o ng paraisong tinatawag natin sa ating katawagan. Ang nakalagay po roon, isang lugar na hindi na po pwedeng tawiran. Pero napakaliit lang po noon, hindi po ito yung kalawakan ng, halimbawa itong tinatawag nating atmosphere, hindi po ito yon. Pag tinignan po natin ito, doon sa talagang pangyayari, sinulat ng ating Panginoon, ng ating mga manunulat na si Dr. Lucas, kasi po yun yung Lucas, sinulat ito ni Dr. Lucas, isa po ito sa ebanghelista ng ating Panginoong Kristo. Ang nakalagay po ron, sa wikang Grego, na doon naman talaga nanggaling ang original na salitang ginagamit natin na isinalid sa wikang iba't ibang may English, may Tagalog at kung ano-ano pa, nasulat po ang original na Bibliang Grego sa original na salitang ginagamit nung una. Kaya, kung titingnan natin doon, kung ano ba yung nakapag-itan doon sa mayaman at doon sa lugar ni Lazaro,
mega kasbah po o Great Chasm. Ano ba yung Great Chasm? Pag tiningnan po natin to sa dictionary, isang malaking guwang lang po ito. Malalim at mahabang guwang na hindi na po pwedeng tawiran, lalo pa nung panahon na yon. Wala na, nung panahon na yon, dahil yun ang hinalimbawa ng ating Panginoong Kristo, sa panahon na yun, walang po pwedeng tumawid daw. Hindi katulad ngayon, may mga aeroplano na po pwedeng, o kung ano-ano pang mga sasakyan panghihimpapawid, na po pwedeng tumawid doon. Ang paghahalimbawa ng ating Panginoong Kristo, at that time na hindi talagang po pwedeng tawiran, yung ibinigay niyang bangin o pagitan. Kaya nga, gusto ko nang medyo lawakan ng pagtalakay dito. Hindi po pwede na si Lazaro ay nasa langit na. Sapagkat, kung tutuusin, higit pa kayang dakila si Lazaro kay David o kay Moises, sapagkat si Moises po at si David wala pa sa langit. Si David maliwanag ang sinasabi ng mga apostol na si David ay inilibing at nahandito pa ang kanyang libingan at hindi siya umakyat sa langit. Yun po ang sinasabi ng mga kasulatan natin. Ito po bilang introduction lang. Sa susunod po, tatalakanin natin ito ng letra por letra. At si Moises naman, na kung tutusin, meron pa bang hihigit na dakila kay Moises bukod sa ating Panginoong Kristo? Siya ang pinakadakilang propeta. Pero hindi po nakarating sa langit, wala pa siya sa langit, sapagkat ang sagot ni Amang Abraham, noong nakikipag-usap sa kanya, yung mayaman at nakikiusap na kung maaari, bumuhay ng isa man lamang sa mga patay upang pumunta doon sa kanyang mga kapatid at aralan upang hindi na mapunta roon sa kanyang kinalalagyan na ubod talaga ng hirap. Anong sagot po ni Abraham? Nasa kanila si Moises. Saan kanila? Nahandoon sa kapatid po noong mayaman. At sabi niya, kung hindi siya makinig kay Moises at sa mga propeta, kahit isa sa mga patay ang mabuhay at pumunta roon sa mga kapatid mo, kung didiretsahin po natin yung mga salita, hindi nila pakikinggan sapagkat at si Moises, sino pa, ayaw nilang pakinggan. Kaya po, hindi talagang po pwede na si Lazaro ay nasa langit sapagkat ituturing ba nating mas dakila pa si Lazaro kaysa kay Moises at kay David, samantalang ang dalawang ito na pinili ng Diyos, si David ay pinahiran, si Moises ay tinalagang dakilang propeta, tangi sa ating Panginoong Kristo. Higit pa kayang dakila itong Lazaro na ito? Kung paniniwalaan natin yung sinasabi na si Lazaro daw ay nasa langit na. At wala naman tayong mababasa sa Biblia na si Lazaro ay nasa langit na nga. Kaya ang sabi, si Lazaro nasa sa sinapupunan ni Abraham at inaaliw doon. At mismo si Abraham, tiyak na tiyak po na wala sa langit sapagkat kahit nga yung lupang pangako, hindi nila narating kundi natanaw lang ng lahi ni Abraham. Natanaw mula sa malayo at hindi nila kinamtan. Lupang pangako lang po yon dito sa lupa. How much more kaya yung pangakong bagong langit at bagong lupa o yung langit mararating na nito si Lazaro na napakadakilang tao kaya ito sa paningin ng Diyos. Mali po yan, maling at yan ang paniniwala ni Ellen G. White. At meron din naman sumusunod dyan na ang batayan niya lamang ay yung paggamit ng capital letter o proper noun doon sa mga karakter na binanggit. Paano hindi proper noun? Si Abraham. Paano gagamitan mo ng small letter yon? Si Moises. At yung sino-sino pa. Paano? Kaya ito po kung susukatin natin ang tamang pansukat sapagkat ang aking tatakaran sa ating palatuntunang binabahagi dito sa YouTube, sukatin natin ang lahat ng bagay sa tamang pansukat sapagkat ang maseselang na bagay, sinusukat po ito sa maseselang na timbangan. Katulad ng ginto na itinuturing nating napakahalagang bagay, sinusukat po ito ng hindi kilo-kilo ang batayan, kundi gramo-gramo. At bukod sa gramo, meron pang mga tinatawag na points. Ang isang gramo, hinati po ito sa 10 hati at ang bawat hati ito tinatawag na points. Halimbawa, 1 gram and 0.3. Ganun po yan. Dahil napakamahal nga ng ginto. Kaya kung ititimbangin sa napakaselang at napakasensitibong timbangan, katulad din naman ng diamond, higit po itong mahalaga at mahal kaysa sa ginto. Kaya higit pong mahal ang timbangan ng diamond kaysa sa timbangan ng ginto.
para po sa impormasyon ng nakararami na maaaring hindi alam ang aking sinasabi, sa May Kawayan po, partikular sa May Kawayan, huwag namang magagalit sa akin yung mga taga May Kawayan, baka sabihin na sila na sugurin ng biyayar. Diyan po sa May Kawayan, napakarami po diyang mayayaman. Kahit po yung mga mayayaman dyan na mag-aalahas, bihirang-bihira po at sa pagkakaalam ko, iisa lamang po ang nakabili dyan ng timbangan ng diamond sapagkat sobrang napakamahal. Kasi po ito, masyadong sensitive sapagkat ang diamond po, tinitimbang ito ng ang bawat isang karat nito. Kasi karat po ang pagbilang sa diamond eh. Hindi po karats ito na K. Ang karats po ng diamond, C-A-R-A-T, karat. Pero sa ginto po, K-A-R-A-T. Kaya magkaiba po ang karat ng diamond at magkaiba ang karat ng ginto. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng karat ng diamond? Ang isang karat po ng diamond, hinahati po yun sa 200 unit. Hinati po sa 200 hati yun. Kaya ang bawat isang tatawag na point. Napaka-sensitive po ng ginagamit na timbangan sa diamond dahil sobrang mahal ng diamond. At para sa tayo magkaroon ng idea kung magkano ba ang isang diamond, kung bakit ganun kamahal ang timbangan, sa panahon pong ito, kung hindi ako nagkakamali, ang isang karat ng diamond ay umaabot ng mga mahigit na 2 milyon. Kung hindi ako nagkakamali. Ganyan po kamahal ang diamond. Kaya ang timbangan niyan ay sobrang mahal din. Kaya nga, yung pong karat ng diamond, ang ibig po roon sabihin, yun ang kanyang timbang. Samantalang sa ginto naman, ang kanyang karat po ay tinatawag doon sa uri. Kung gaano ba halimbawa po, ang isang halimbawa, 10 gramo ng ginto. Maaaring yan kung titingnan natin yung karats o yung kilates na tinatawag natin sa Tagalog, maaaring ang kilates niya 12 karats lang. Yun po ang uri niya. Ngayon, ang purong ginto, umaabot po yan ng talagang yung purong-puro, 24 karats po ang tawag doon. Kahit na gaano pa siya kalaki at si purong ginto, ang tawag puro ni 24 karats, pero ang mag-iiba lang po ay yung kanyang timbang. Halimbawa, 1,000 gram o 1 kilo. Isang po yun, isang karat lang ang sinasabi doon. Maaaring 24 karats, maaaring 12 karats. Kasi po, kaya bumababa ang karats o kilatis ng ginto kapag yung 24 karats na ginto, hinaluan mo ng kalahating tanso, magiging 12 karats na lang po yun. Kaya, ganun po ang sistema sa ginto. Samantalang sa diamond, hindi po ganun. Kahit napakaliit ng diamond, nananatili yung kanyang uring pagka-diamond. Nagkakaiba lang sila sa tinatawag na flawless o perfect. Meron pong tinatawag na perfect diamond at meron naman flawless na diamond. Pero, kung titingnan natin, parang mali yung kanilang interpretation tungkol sa flawless at saka perfect. Sa ating pagkakaalam, pag sinabi natin perfect, yun na yung the best, yun ang pinaka. Pero sa diamond po, yung flawless po ang pinaka the best, yun ang pinakamahal. Kaya magkakaiba po yan Kaya siguro, kung tayo magtutulungan, at kayo patuloy na makakapanood dito at bibigyan nyo ng halaga itong maliit na palatuntunan ng aking ibabahagi sa YouTube, magkakatulungan tayo upang makita natin yung mga halagang bagay na magiging mahalaga rin sa ating mga buhay. Katulad ng diamond o ginto, kung alam natin ang pag-uri at pagkilatis dyan, hindi tayo madadaya sapagkat sa panahon na ito, ay lahat ng paraan na ginagawa na ng mga tao upang makapandaya, upang sila'y makinabang. Kung ang mga bagay na material ay ginagawa ng paraan ng tao upang maipandaya sa kanyang kapwa-tao, upang siya ang makinabang, lalong mapapansin natin na ito'y nagagamit na sa kasalukuyan sa pamamagitan ng Biblia. Na ginagamit ang Biblia upang ipandaya sa kapwa-tao, upang magsipagpayaman. Katulad na nga ng nababanggit ko ng isang dati kong nakasama, nasasabihin ko na nga ang pangalan, si Brother Willie Santiago, nasabi nga niya na
yung amin dating sinamahan, talagang ngayon sukdulan na ng yaman. Sapagkat kasama na sa top 10 ay yung mga namumuno dyan bilang mga mayayamang pastor. Top 10 yata ito kung hindi ko masyadong nakuha yung sinabi ni Brad Willie. Kung ito top 10 sa Pilipinas lamang o buong mundo na. Maaaring sa Pilipinas lang siguro yung sinasabi ni Brad Willie na itong mag-uncle dito ay top 10 na. Kasama na sa top 10. Yata nga pamangkin na sa top 4 at yung kanyang uncle ay nasa top 8 o 9. Napakinggan ko lang po yung sinasabi ni Brad Willie tungkol doon sa mag-amain na sabi nga nung iba, ginagawa raw negosyo yung kanyang pinanggalingan dahil ginagamit siya sa pagbo-broadcast para siya makinabang. Hindi po ganon. Huwag nating hindi ko po pinagtatanggol si Brad Willie, lumalagay po lang ako sa katotohanan. Si Brad Willie, kaya niya sinasabi yun bilang pagmamalasakit sa mga tao upang kung kaming dalawa, dati po kaming nagkasama niyan, kung kaming dalawa ay nakalabas na rin sa pagdadaya o panloloko nitong mag-amain ito, at patutunayan ko rin po yan, isa rin ako sa magpapatunay doon sa sinasabi ni Brad Willie, na talagang itong mag-amain ito, may halong daya yung kanilang pagtuturo. Bakit hindi po masasabing may daya? Pabali-baligtad ang sinasabi, at hindi naman kami ang dapat magpatunay dyan. Kundi, ito po ay madalas na ipiniplay ng Iglesia ni Cristo sa kanilang Net 25 nung araw at nagsawa na lang siguro. Araw-araw po pinakikita yung Soriano versus Soriano. Na kung titingnan po natin na siya mismo ang nagsasabi na ang tao kapag pabago-bago ang sinasabi ay may diferensya yan sa kaisipan. Sa mga tuwid, hindi na po natin dapat na pag-aksaya ng panahon para patunayan kung sino ang may depresya o kung may depresya ba siya. Sapagkat siya na mismo ang naghahatol sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang sinasabi. Sinasabi niya na ang tao na paiba-ibang sinasabi ay meron depresya sa sukote yan. Ang Iglesia ni Cristo maliwanag po na nagsawa na nga lang dahil nga araw-araw may makikita kang bali-baligtad na sinasabi itong inikilala namin namumuno nung araw. Pero mabuti nga si Brad Willie, nagtagal pa na sinasabi niya parang 19 na taon. Ako po hindi umabot ng 4 na taon dyan dahil sa simula pa lang. Nakita ko na nga yung iba yung idudoktrina sa iyo, iba naman yung sasabihin sa iyo. Pag nahando ka na, sabi nga ni Brad Willie, para ka napasok sa baklad. Dahil dyan po sa Hagunoy, may mga baklad dyan. Nung araw na doon sila nagbo-broadcast sa Radio Bulacan, binabagit nila yun, yung baklad na isang patibong na pag napasok doon yung isda, papaloktokin na yung ulo mo. Ganun po yung pag-broadcast ni Brad Willie. No? Totoo naman po yan, pinatutunayan ko yan. Dahil nga, kunwari, inaatake niya yung mga born again na ikapuro nung ikapo. Sabi nga nung nagsialis dyan, wala nga ikapo, pero namang merong inakupo. Kasi kaya inakupo, mapapainakupo ka doon sa dami ng abulo yan. Pansamantala po, baka masyado tayong mapahaba. Kung kayo po ay hindi magsasawa, kung sino man ang nagkaroon ng pagkakataon na matuklasan o makita yung ating broadcast na ito, magpatuloy po tayo, samahan niyo ko at tinitya ko sa inyo na marami tayong matututuhan. Marami kayong matututuhan kay Brad Willie. Meron din naman kayong matututuhan sa aking pagsasahimpapawid dito sa pamamagitan ng tinatawag nating YouTube. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nakapakinig at makakapakinig pa lamang. Ito po ang inyong kapatid na Brick Ramirez na muli nagsasabing isang magandang araw sa ating lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Pagpalain po tayo ng Diyos na may kapal. Maraming salamat muli sa inyong lahat at paalam.